Tahasang itinanggi ni Navarro ang akusasyon ni Cornejo na hinalay niya ang 22 taong gulang na dalaga. Hindi po ako nang-rape at wala po akong ginawang rape. Siyempre, hindi naman po lahat sila pwedeng i-please eh. Di ba? Hindi siya hinatulan ng jury. Hindi siya hinatulan ng korte. Siya ay hinatulan ng Facebook, Twitter at chismis. Sa loob ng 10 taon, ang pangalan ni Vong Navarro ay naging simbolo kung gaano kabilis magbago ang tingin ng tao kapag ang salitang rape ay idinikit sa isang pangalan kahit wala pang desisyon, kahit wala pang ebidensya, kahit hindi pa tapos ang kwento. Ito ang kwento ng isang lalaking kinansela muna bago pakinggan. Isang lalaking hinusgahan ng publiko bago pinakinggan ng batas. Isang lalaking muntik nang mawalan ng lahat, hindi dahil napatunayang may sala, kundi dahil may nag-akusa. Kaya ang nakakalungkot kasi for how many years nakakala namin nila attorney ng aking legal team ay tapos na. Kaya nagulat kami parang after ilang years parang ito ulit na buhay at parang ako pa yung nababaligtad. Ang tunay na pangalan ni Vong Navarro ay Ferdinand Hipolito Navarro. Ipinanganak noong January 4, 1977 sa Sampaloc, Maynila. Lumaki siyang simple at walang koneksyon sa industriya. Bata pa lang ay malinaw na ang talento niya sa sayaw. Sa dekada 90, napabilang siya sa Street Boys, ang grupong naging tulay niya patungo sa kasikatan. Mula sa pagiging backup dancer, naging komedyante, aktor at kalaunan, ay isa sa pinakakilalang personalidad sa telebisyon. Noong early 2000s, sunod-sunod ang kanyang box office hits. Sa It's Showtime, araw-araw siyang pumapasok sa mga tahanan ng Pilipino bilang simbolo ng saya at gaan ng buhay. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang masusing pagbusisi ng publiko sa kanyang personal na buhay, lalo na sa kanyang mga naging relasyon. Isa sa mga unang naging high-profile na relasyon ni Vong Navarro ay kay Bianca Lapus. Mahaba ang kanilang relasyon at umabot sa puntong nagkaroon sila ng anak. Para sa marami, si Bianca ang unang babaeng iniuugnay kay Vong sa seryosong antas. Ngunit kalaunan, nauwi rin sa breakup ang kanilang pagsasama. Sumunod ay ang relasyon niya kay Desiree Del Valle, isang aktres at kilalang personalidad sa showbiz. Bagamat hindi ito naging pang matagalan, naging usap-usapan ang kanilang relasyon noong panahong iyon dahil sa parehong kasikatan nila. Tulad ng mga nauna, nauwi rin ito sa hiwalayan at bahagi ng imaheng babaero si Vong ang naging sentro ng chismis sa publiko. Si Kat Alano, dating MTV VJ at modelo, ay nabanggit sa media dahil sa ilang pahayag niya sa social media hinggil sa isang famous celebrity at umano'y sexual abuse. Bagamat hindi niya tahasang pinangalanan si Vong, malinaw sa mata ng publiko kung sino ang tinutukoy. You see, in 2005, when I was 19 years old, I was raped. I was drugged and raped by a Filipino celebrity who is still on TV today. They asked me, why didn't I come out sooner, knowing that this man was a rapist and could possibly do more harm? I think that all rape victims go through that process in their head. The conflict between coming forward and exposing a criminal of the worst kind and staying silent for their own sanity and protection. Being raped is one of the most horrible, one of the worst violations of the human mind, spirit, and body. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng kontrobersya at muling nadungisan ang pangalan ni Vong bago pa man matapos ang legal na proseso. Bagamat hindi niya tahasang pinangalanan si Vong, malinaw sa mata ng publiko kung sino ang tinutukoy. Walang formal na kasong naisampa, ngunit sapat na ang mga pahayag upang muling madungisan ang pangalan ni Vong sa mata ng marami. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Nagkaroon din ng relasyon si Vong Navarro kay Diana Zubiri, isang sexy actress. Sa panahong iyon, nabuo sa publiko ang imahe ni Vong bilang babaero at playboy, isang label na kalaunan ay ginamit laban sa kanya nang sumabog ang mga akusasyon. Sa kabila ng mga nabigong relasyon, ang babaeng nanatili at pinili siyang samahan sa gitna ng lahat ng iskandalo ay si Tanya Bautista. Matagal silang naging magkasintahan bago ikinasal. Inamin mismo ni Vong
na nagkaroon siya ng pagtataksil kay Tanya noong mga unang taon ng kanilang relasyon. Isang pagkakamaling halos tuluyang sumira sa kanilang pagsasama. Ngunit pinili siyang patawarin ni Tanya. Isang desisyong kalaunan ay naging mahalaga nang dumaan sila sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Na mauulit talaga at hindi na mauulit. may gawin pa akong ganun uli. Kaya dapat maging faithful ako talaga. Pinagdadasal ko na sana sa lahat ng nangyayari ngayon sa akin, wag ako iwan. Siyempre alam ko napaka-selfish pa rin nun, wag ako iwan ni Tanya o ng girlfriend ko. Noong January 2014, yumanig ang buong bansa sa balitang isang babaeng nagngangalang Denise Cornejo ang nag-akusa kay Vong Navarro ng rape. Halos kasabay nito, kumalat ang mga larawang nagpapakita kay Vong na bugbog sarado, duguan at halos hindi na makilala ang mukha. Sa loob ng ilang oras, nabuo na ang hatol ng publiko. Ayon kay Vong, inimbitahan siya ni Denise sa condominium unit nito sa Taguig para sa isang pangkaraniwang pag-uusap. Ngunit pagpasok pa lamang niya, ay sinalubong siya ng dalawang lalaki na nagtatago sa loob. Siya ay binugbog ng matindi, ginapos, piniringan at pinwersahang gumawa ng video confession na nagsasabing siya ang nanggahasa sa babaeng iyon. Tapos nilagyan pa ng busalin bibig mo. Hindi ko po nagawang lumabang po talaga. Akala ko po katapusan ko na nun. Malabas po ngayon, hindi po yun yung totoo. Ano ang totoo? Basta hawak pa po nila yung video. Basta ginawa po doon, binaba nila yung short ko, binibideo nila, tapos may pinapasabi po sila na ako nga po si Vong Navarro, nang rape po ako ng kaibigan, ganun po. Na may nakatutok din pong baril doon. Ang utak umano ng operasyon ay si Cedric Lee at kasama rin sina Simeon Raz at Ferdinand Guerrero. Sa ilalim ng takot at puwersa, pinilit si Vong na pirmahan ang dokumentong kumikilala sa umano'y ginawa niyang krimen, isang krimen na hindi niya ginawa. Ang modus operandi ng mga akusado ay malinaw sa korte. Gamitin ang pananakot, dahas at pagmamanipula upang makakuha ng pera mula sa isang kilalang personalidad. Ayon sa testimonya, nagtangka silang humingi ng 1 million. Pinakita ng CCTV footage mga larawan at medical report ang saksiyang pinsala kay Vong, mga pasa sa mukha, sugat sa ulo at katawan at pagkasira ng kanyang damit na nagpapatunay sa pananakit at hindi sa isang consensual na relasyon. Samantala, si Denise Cornejo ay nagbigay ng pahayag sa media at social media na agad kumalat. Sa bawat tweet, post at headline, nagkaroon ng presumption of guilt laban kay Vong. Sabi ko, ayoko yan, hindi ayoko ng ganyan kasi nakakaramdam na ako. Tapos po, yun, pinaghihilan niya ako, nakalmot, may mga kalmot nga po ako. Tapos biglang inubad niya po yung pants niya. Tapos yun, inubad niya po yung pants niya, tapos pinipilit niya po. Ang kaso ay naging viral bago pa man magsimula ang legal na proseso. Ang mga komentaryo sa Facebook at Twitter ay naging paraan ng trial by social media kung saan ang opinyon ng publiko ay agad na hinuhusgahan at pinaparatangan si Vong ng krimen na hindi pa napatutunayan sa korte. Kasabay ng kaso ni Denise Cornejo, sunod-sunod ding nagsampa ng reklamo ang iba pang mga babae. Si Roxanne Caballero ay nag-akusa ng rape para sa isang diumano'y insidente noong 2010, ngunit ibinasura ng DOJ dahil sa kakulangan ng ebidensya at maraming kontradiksyon sa kanyang salaysay. Nag-invite na nga siya sa akin, lumabas. So yun, he picked me up, sinabi niya sa akin, so let's go somewhere private. And I was shocked. I'm like, what? I thought we were gonna have a coffee. Siyempre kinabahan na ako. He pulled the car, and he started doing what he's doing. I trusted him with his image. Na komedyante siya. When he did that, he just turned into this monster. He violated me. He threatened me. And it was the most horrific moment of my life. Si Margarita May Fajardo, isang stunt woman, ay nagsampa rin ng kaso para sa isang insidente noong 2009, ngunit ibinasura rin ng piskalya dahil hindi napatunayan ang paggamit ng puwersa o pananakot. Sa mata ng publiko, tila naging pattern ang lahat. Maraming babae, maraming akusasyon, isang lalaking madaling husgahan. Ngunit sa mata ng batas, isa-isang gumuho ang mga kasong ito. Noong 2022, sumuko si Vong Navarro matapos maglabas ng warrant of arrest.
Nakulong siya sa NBI Detention Center at kalaunan sa Taguig City Jail. Sa panahong ito, si Tanya Bautista ang nanatili sa kanyang tabi, sa gitna ng takot, kahihiyan at kawalan ng kasiguruhan. Maraming tao ang nag-abuso sa kanyang pangalan online, nagpakalat ng pekeng impormasyon at patuloy na hinusgahan siya sa kabila ng kakulangan ng ebidensya. Noong February 2023, tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng kasong rape laban kay Vong Navarro. Ayon sa desisyon, puno ng inconsistency at kulang sa ebidensya ang mga akusasyon. Ang inconsistency sa pahayag ni Denise Cornejo at ang ebidensya ng pinsala kay Vong ay nagpatunay sa korte na siya ay biktima, hindi salarin. At noong Mayo 2024, dumating ang hatol ng korte. Sina Denise Cornejo, Cedric Lee at ang kanilang mga kasamahan ay napatunayang guilty ng serious illegal detention for ransom at sinentensyahan ng reclusion perpetua. Ang korte ay nag-utos din ng pagbabayad ng civil indemnity, moral at exemplary damages kay Vong bilang pagkilala sa kanyang naranasan. Matapos ang mahigit isang dekada, pumanig ang hustisya kay Vong Navarro. Ngunit kahit may hatol na, nananatili ang marka ng nakaraan. Ang kanyang mga relasyon, ang imahe niyang nabuo sa mata ng publiko, at ang mga akusasyon na kahit ibinasura na ay patuloy pa ring binabanggit. Ngayong 2026, si Vong Navarro ay patuloy na nagtatrabaho, mas tahimik, mas maingat at mas nakatuon sa pamilya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kaso, kundi tungkol sa kung paano hinuhubog ng personal na buhay, relasyon at public image ang hatol ng isang buong bansa. Ito ang kwento ng isang lalaking hindi hinatulan ng korte, kundi ng kasaysayan ng kanyang mga relasyon, ng ingay ng publiko at ng karahasan na ginawa sa kanya. Isang kwento na nagtatanong, sapat ba ang pagwawalang sala ng batas para burahin ang hatol ng tao?